Nagising si Yulua sa kama ni Yuteng. Nagulat siya at naalala niyang itinulak siya pababa ng hagdan ng matalik niyang kaibigan. Sinabi ni Yuteng na si Yulua ang nagbukas ng kanyang pinto, hinubad ang kanyang damit at pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanya. Bigla niyang napagtanto na ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng 3 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahang itinulak siya ni Yuteng sa kama. Tinulak siya ni Yulua at mabilis na tumakbo papuntang banyo. Sa pagtingin sa oras sa kanyang telepono, napagtanto ni Yulua na bumalik siya sa nakaraan 3 taon. Noong panahong iyon kinulong siya ng kanyang kasintahang si Yuhao at ng kanyang matalik na kaibigan si Yuro at inilagay sa kama ni Yuteng. Ginamit nila siyang sangla para mangikil kay Yuteng. Sa pagkakataong ito determinado si Yulua na huwag mahulog sa kanilang bitag. Nang makarinig ng katok sa pinto, hiniling ni Yulua kay Yuteng na sagutin niya ito. Agad siyang nagpakita ng galit sa mukha ng matalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Yulua na marami siyang nainom at pumunta sa kanyang silid, ngunit inaalagaan siya ni Yuteng. Tinanong ng mga reporter kung bakit iniulat ni Yuhao na ginahasa ang kanyang kasintahan. Pinayuhan ni Yuro si Yulua na huwag matakot kay Yuteng, sinabing tiyak na hahanapin ni Yihao ang hustisya para sa kanya. Iginiit ni Yulua na kaklase lang niya sina Yihao at Yuro. Sa sandaling iyon ginawa ng assistant ni Yuteng na si Li Shu na tanggalin ng mga reporter ang mga larawan. Inulit ni Yulua na hindi siya ang fiancé, karapatang-ari ni Yihao dahil hinawakan niya ang braso nito, sinampal niya ang asungot na iyon. Upang patunayan ang kanyang punto, hinalikan ni Yulua si Yuteng sa publiko. Inamin niya na ginamit niya ang dahilan ng pagiging lasing para matupad ang pangarap ng bawat babae na makasama minsan si Yuteng. Ipinahayag niya na nakamit niya ang kanyang layunin at hindi na siya makikitang muli. Gayunpaman, ang impresyong iniwan ni Yulua kay Yuteng ay mahirap burahin. Bumalik sa kumpanya, sinisiyasat ni Yuteng ang background ni Yulua. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina mula sa sakit, wala na siyang mapupuntahan. Samantala, nais ni Yulua na gamitin ang pagkakataong ito ng muling pagsilang upang baguhin ang kanyang kapalaran. Nagkataon na nasagasaan niya si Mei-san, isang dating kaklase na nang-aapi sa kanya noon. Inihayag ni Mei-san na sinabi ni Yihao na makikipaghiwalay siya kay Yulua para makasama ito. Napagtanto na masyadong timing sa kanya ang haltak, nagdagdag si Yulua ng panggatong sa apoy. Idineklara niyang hindi niya madaling bibitawan ang 3 taong relasyon nila. Sinubukan ni Mei-san na salakayin si Yulua, ngunit pinigilan siya ni Yuteng. Nang makita si Yulua na sinusubukang tumakas, hinailan niya ito sa isang restaurant. Ipinaliwanag niya na nakaset up siya noong nakaraang gabi at kailangang makipaglaro. Nang marinig na si Yulua ang mananagot, humingi si Yuteng ng kabayaran. Inamin niya na siya ay napakamatagumpay, ngunit lubos na nasiyahan kay Yulua kaya babawasan niya ang presyo sa 50 milyong RMB. Humingi ng karagdagang panahon si Yulua kay Yuteng para ihanda ang pera. Pumayag si Yuteng sa kondisyon na tatawagan siya nito kada linggo. Sa soccer field, hindi sinasadyang narinig ni Yulua si Yuro na tinatawag si Yihao. Sinisi niya ang sarili niya sa pagiging tanga dahil hindi niya namalayan na magkasama sila. Nang makilala niya si Yuro, kinumpronta ni Yuro si Yulua dahil sa pagsasalita ng walang kaparerekan at hindi pagkakaunawaan ni Yuteng. Nagkataon nakita niya si Yihao na magkaakbay kasama si Mei-san. Nagseselo si Yuro. Nang tumawag si Yuteng, ibinaba ni Yulua ang tawag para panoorin ang drama. Nag-alala si Yuteng at hiniling kay Li Shu na imbestigahan kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Nang gabing iyon nakilala ni Yulua si Yihao. Ipinaliwanag niya na alam ni Yuteng na may mga reporter sa labas kaya pinilit niya itong tanggihan ang relasyon nila ni Yihao. Kailangan din niyang pumayag na makasama si Yuteng kung hindi ituloy niya ang bagay na ito. Iginiit ni Yihao na para lang kay Yulua ang nararamdaman niya, ngunit masyadong makapangyarihan ang pamilya ni Mei-san. Alam ni Yulua na gustong gamitin ni Yihao si Mei-san para buksan ang kanyang kumpanya. Handa siyang maghintay kay Yihao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga sumusunod sa kanila si Yuteng at ni-record ang kanilang usapan. Iniulat din ni Li Shu na si Yulua ay humihiling kay Propesor Yanlan, ang young master ng pamilya Yan, na tulungan siyang mag-apply para sa isang programa sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa airport, pinuntahan ni Yulua si Yanlan. Nabanggit niya na ang isang malapit na kaibigan ay nakikipagkita sa kanya. Nagulat si Yulua nang makitang si Yuteng iyon. Nagdahilan siya tungkol sa pagiging abala at umalis. Inamin ni Yanlan sa kanyang kaibigan na gusto niya si Yulua. Pag-uwi, nag-isip si Yulua ng mga paraan para kumita ng pera para mabayaran si Yuteng.
Ginamit niya ang impormasyon mula sa kanyang nakaraang buhay upang mamuhunan sa mga stock. Samantala hindi nakatutok si Yuteng sa pagpupulong. Nag-alala siya dahil lumipas ang 12 araw at hindi siya tinatawagan ni Yulua. Nang marinig ang ulat ni Li Shu na pumunta si Yulua sa gusali ng Huti, naisip ni Yuteng na iniimbestigahan niya ang kanyang tirahan. Gayunpaman hindi siya dumating upang makita siya. Pumunta siya upang humiram ng pera sa kanyang malapit na kaibigan si Lina. Sa kanyang pag-uwi si Yulua ay hindi inaasahang tumakbo kay Yuteng. Pagbalik sa kanyang opisina tinanong siya nito kung bakit hindi siya nito kinontak. Nagkaroon siya ng oras para makita si Yanlan pero hindi siya nakapaglaan ng ilang minuto para tawagan siya. Ipinaliwanag ni Yulua na abala siya sa paggawa ng pera para bayaran siya. Iniwan ni Yuteng ang kanyang numero ng telepono at sinabi sa kanya na tandaan na tumawag kahit isang beses sa isang linggo. Hindi sinasadyang may nakita siyang Reg Along na hulog mula sa bag ni Yulua. Orihinal na binili niya ito para kay Yanlan ngunit ngayon ay ibibigay niya ito kay Yuteng. Nag-iwan din siya ng tala na nagsasabing siya ang pinakamagandang engkwentro ng kanyang buhay. Nagulat si Yuteng at naisip ni Yulua ang kanyang nararamdaman. Ito ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya Mai. Kay Noong ang lola ni Yuteng ay mahilig sa musical theater, si Yulua ay nagsagawa ng isang espesyal na pagtatanghal upang mapanalo siya. Inaasahan ng ginang na mabilis na mapapangasawa ng kanyang apo si Kai. Pinaalalahanan ni Meisan ang kanyang kapatid na bantayan si Yulua. Naisip ni Kai na sa paligid ng isang matagumpay na lalaki tulad ni Yuteng palaging may magagandang babae na nakapaligid sa kanya. Imbes na sarili niya dapat bantayan ni Meisan si Yihaw. Nakipagkita kay Yulua, sinabi ni Meisan na si Kai ang fiancé ni Yuteng. Pumayag si Yulua na layuan si Yuteng sa kondisyon na pipigilan ni Meisan si Yuteng sa patuloy na paghahanap sa kanya. Sa pag-alala na si Yihaw ay nakatira kay Yuro, matalinong ibinunyag ni Yulua ang password ng bahay ni Yihaw kay Meisan. Upang patunayan na mahal siya ni Yihaw, nanumpa si Meisan na papalitan niya ang password ng kanyang bahay sa kanyang kaarawan. Gaya ng hinulaang pumunta si Meisan sa bahay ni Yihaw at naabutan siya sa kama kasama si Yufo. Sinisi ni Yihaw si Yuro sa pang-aakit sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw binisita ni Yulua si Yuro sa ospital. Ito pala ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkalaglag. Nagkunwaring hindi alam ni Yulua kung sino ang ama. Sinabi niya na sila ni Yihaw ay nagkukunwaring hiwalay lang para umasa siya sa pamilya Mai para isulong ang kanyang karera. Nangako rin siyang papakasalan siya pagkatapos niyang maging matagumpay. Samantala hinihintay pa rin ni Yuteng ang tawag ni Yulua. Sa wakas narinig niya ang boses nito. Nakipag-date si Yuteng para makilala siya ni Yulua kinabukasan. Sa Huti Building nagkataon na nasagasaan ni Yulua si Kai. Tinanong niya kung sino ang nagpahintulot kay Yulua na pumunta sa 22nd floor. Noon lang dumating si Yuteng para batiin si Yulua. Maginhawang nabanggit ni Kai na nagdala siya ng mga lotus seed cake para sa kanya. Tumanggi si Yuteng at hinayla si Yulua pabalik sa kanyang bahay. Bumalik sa Chanzuan na alala ni Yulua ang kanyang pagkamatay. Doon nakilala ni Yulua ang kasambahay si Xiaohua. Siya ay labis na natarante dahil si Xiaohua ay isa sa mga taong nag-frame sa kanya. Nang makita ang takot ni Yulua, mabilis na pinaalis ni Yuteng si Xiaohua. Nang maalala ang malagim na nakaraan, nagising si Yulua. Nagtataka si Yuteng kung bakit lagi siyang natatakot kapag nakikita siya. Sinabi ni Yulua na natatakot siya kay Xiaohua. Tinanong niya kung sinadya nitong panatilihin siyang ikulong sa Chanzuan. Nilinaw ni Yuteng na gusto lang niyang bigyan siya ng surprise gift. Yulua, ikaw din ang pinakamagandang encounter ng buhay ko. Kung hindi mo gusto ang Chanzuan, hindi na kami pupunta doon. Sabi ni Yuteng, kaya kung tuparin ang kahit anong gusto mo. Manatili ka lang sa akin at lahat ng utang mo ay mabubure. Pasensya na kung medyo clumsy ako. Never pa akong naghabol ng babae kaya hindi ko alam kung paano ito gagawin. Hindi komportable si Yulua dahil ang Yuteng na nasa harapan niya ay hindi katulad ng kumokontrol na lalaki na naalala niya. Nakipagkita kay Yulua, gusto ni Yuro na makuha siya ng kanyang kaibigan ng posisyon sa Leo Corporation. Ipinaliwanag ni Yulua na nag-hire lamang si Yuteng ng mga nangungunang propesyonal sa ekonomiya, hindi mga estudyante. Bukod dito, uminom lang siya ng tsaa at ginugol ang kanyang pera, hindi nakikisali sa trabaho. Inihayag ni Yulua na binanggit ni Yuteng na bibilhin niya ang NYX Electronics. Pagbalik sa hotel, ipinagmalaki ni Yuro si Yihaw tungkol sa nalalapit na pagkuha ng Leo Corporation ng NYX Electronics.
Nagpa siya si Yihaw na mamuhunan ng malaki sa kumpanya. Kung magtagumpay siya hindi na niya kailangang magtiis pa kay Mason. Samantala sinabi ng housekeeper na si Xiaohua kay Kai-er na siya ay tinanggal sa Chanzuan. Ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya Mai ang nasa likod ng lahat. Nakipagkita sa may-ari ng NYX Electronics sinadyang sinagot ni Yulua ang tawag ni Yuteng. Nag-aalinlangan niyang pinalabas siya. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Yulua naisip ni Yuteng na naantig siya sa kanyang sinseridad. Sa totoo lang nakikipagkaibigan siya sa kanya para mapabilib ang amo. Samantala nabalitaan ni Yuteng na nag-invest si Yulua sa Aolan Film Studio. Sa kasalukuyan ang stock ng kumpanya ay skyrocketing. Iniulat din ni Lei Shu na kakakilala lang ni Yulua sa may-ari ng NYX Electronics. Napagtanto ni Yuteng na ang naunang tawag sa telepono ay isang gawa. Bagamat alam niyang malapit nang malugi ang NYX Electronics hindi binalaan ni Yuteng si Yulua. Natatakot siya na kapag nabayaran na niya ang kanyang mga utang ay iwan siya nito. Sa bahay ng pamilya may ipinagmalaki ni Mason sa kanyang kapatid na pumayag ang kanilang ama na mamuhunan sa NYX ayon sa plano ni Yihaw. Naisip ni Kai-er na nalaman ni Yihaw ang mga sikreto ng negosyo ng Leo Corporation mula kay Yulua na nagpapatunay na nakikipag-ugnayan pa rin sila. Bagamat hindi sila ganap na magkapatid ayaw ni Kai-er na magdusa si Mason. Inimbestigahan niya ang background ni Yulua at nalaman niyang mula siya sa Shaoxinghe nagkataon ang lugar na winasak ng pamilya Mai. Sa katapusan ng linggo naghanda si Yulua na makipag-date kay Yuteng. Sa sasakyan inaabangan ni Yuteng ang pagkikita ng kanyang minamahal. Gayunpaman buong gabi siyang naghintay nang hindi nakikita si Yulua. Iniulat ni Lei Shu na ang lumang bahay ni Yulua ay biglang giniba. Narinig pala ni Yulua papunta sa date ang balitang nawasak ang kanyang bahay. Sa loob itinago niya ang mga abo at gamit ng kanyang ina. Pagdating sa Shaoxinghe nakita ni Yuteng si Yulua na nadurog ang puso sa ulan. Nakiusap siya sa kanya na tulungan siyang mahanap ang kanyang ina. Nang makita ang kahinaan ni Yulua mabilis niya itong iniuwi. Mahigpit na hinawakan ni Yulua ang kamay ni Yuteng ayaw nitong umalis sa tabi niya. Napakapit siya sa init nito. Nanatili si Yuteng at inalagaan si Yulua. Pagkagising kinaumagahan natagpuan ni Yulua ang sarili na nakapatong sa mga bisig ni Yuteng. Nang makita ang kanyang pag-aalala mabilis niyang ipinaliwanag na pinalitan siya ng kasambahay at pinaliguan siya. Higit pa rito tinulungan niya itong kunin ang mga gamit ng kanyang ina mula sa mga guho. Sa pagtingin sa mga natitirang gamit ng kanyang ina nagtaka si Yulua kung sino ang gumuho sa kanyang bahay. Nang marinig mula kay Lee na ito ang pamilyang May nagsimula siyang mawalan ng kontrol at mabilis na namagitan si Yuteng. Hiniling niya kay Yulua na bigyan siya ng pagkakataon na protektahan siya. Kinabukasan nagdusa ang Leo Corporation ng daan-daang milyong RMB sa mga pagkalugi upang wakasan ang pakikipagtulungan nito sa grupong May. Nahaharap sa isang capital chain break ang pamilya May ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa pakikipagkita sa ginang hiniling ni Kai-er sa kanya na hikayatin si Yuteng. Gusto daw siyang panindigan ng kapatid niya pero hindi niya akalain na magugustuhan siya ni Yuteng ng sobra. Nangako ang ginang na hindi niya hahayaang kumilos ng walang ingat ang kanyang apo. Samantala nakilala ni Yulua si Yihaw. Ibinunyag niya na lihim na binibili ng isang bigwig ang NYX Electronics. Kung nag-invest si Yihaw bago na publiko si NYX tiyak nakikita siya ng malaking pera. Narinig ni Yihaw na interesado si Yuteng kay NYX pero bakit hindi pa siya kumikilos. Sabi ni Yulua binili daw ni Yuteng sa pangalan niya. Nagtatag pa siya ng holding company para sa kanya na pinangalanang Luolin. Napagtanto ni Yihaw na ito ang pinakamalaking shareholder ng NYX Electronics. Nag-alok siyang bumili ng shares ni Luolin. Sinabi ni Yulua na siya ang rehistradong may-ari ng kumpanya ngunit ang mga tao ni Yuteng ang humawak ng lahat ng operasyon. Maghahanap siya ng paraan para ibenta ang mga share kay Yihaw ngunit magiging mataas ang presyo. Nang makitang mabait sa kanya ang kanyang dating kasintahan gusto ni Yihaw na maging intimate sa kanya. Tumanggi si Yulua ngunit hindi siya mapigilan. Sakto namang sumulpot si Yuteng hinayla siya pauwi. Tinanong niya kung bakit niya inilalagay ang sarili sa ganitong sitwasyon. Hiniling sa kanya ni Yulua na hayaan siyang humawak sa kanyang sariling mga gawain. Ayaw niyang madungisan ang mga kamay niya. Yuteng ayaw ko kay Yihaw. Ayaw ko sa pamilya May. Ako mismo ang dapat maghayganti sa kanila. Pag-uwi humingi si Yihaw kay Mason ng karagdagang pera para makabili ng mas maraming share ng NYX Electronics.
Gayunpaman ang pamilya May ay nasa bingit ng pagbagsak kaya hindi niya ito natulungan. Kinailangan ni Yihaw na humiram ng pera kay Manager Zing nangako sa kanya ng tubo at pagpapalagayang loob. Nalasing pala niya si Hiro para linlangan si Manager Zing. Sa isang petsa kasama si Yuluan nakita siya ni Yuteng na relaxed at komportable sa kanya sa unang pagkakataon. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman niyang may tinatagong seryosong sikreto ang kapareha. Naisip ni Yuluan na kung minsan ay hindi masamang bagay ang magtago ng sikreto. Sabi niya kung ganoon nga handa akong intindihin at pagkatiwalaan ang taong iyon. Sabi ni Yuteng Yulua sana maniwala kang karapat dapat akong mahalin. Dahan daw ang lumapit si Yuteng. Si Yuluan nang makitang hindi pa siya handa lumuhad siya at itinali ang mga sintas ng sapatos nito. Kinabukasan iniulat ng mga pahayagan na nabigo ang IPO ng NYX Electronics na nag-iwan dito ng malaking utang. Nabalitaan ni Yuteng na binili ni Yulua ang NYX shares sa mababang presyo at pagkatapos ay ibinenta ito sa tamang oras. Kapansin-pansin ang bumibili ng NYX shares ay ang pamilyang May. Sa pagiging legal na kinatawan ni Yihaw sinabihan ni Yuteng ang kanyang assistant na huwag nang abalahin pa si Yulua. Siya ay walang takot at hindi mahuhulaan isang perpektong tugma para sa kanya. Samantala pinagalitan naman ng ama ng pamilya May ang kanyang bunsong anak na babae dahil sa katangahan nitong ibigay ang natitirang pera ng pamilya sa isang walang kwentang lalaki. Sinabi ni Kai-er sa kanyang ama na makasigurado dahil naglagay siya ng bitag upang mahingi si Yihaw na humingi ng tulong kay Hiro. Hiniling ni Yihaw sa kanya na maging mabait kay Manager Zing para mailigtas siya ni Manager Zing. Sumakit ang puso ni Hiro. Naglabas siya ng galit sa kanyang kataypan. Sa huli natanggap niya ang nararapat na parusa mula sa batas. Ang kinalabasan na ito ay lampas sa kontrol ni Yulua. Gusto lang niyang mabangkarote si Yihaw. Ayaw niyang mapahamak si Hiro. Akala ni Linda ay inaani nila ang kanilang itinanam. Hindi kasalanan ni Yulua. Sa Tian Yuan marahang niyakap ni Yuteng si Yulua. Nagtataka siya kung bakit gusto nitong bumalik sa lugar na ito. Sinabi ni Yulua na mayroon pa siyang dapat tapusin dito. She asked Yuteng, "Do you like me?" Sabi ni Yuteng. Yulua, simula ng una tayong magkita banihag mo ang puso ko. Kahit hindi pa talaga kita takot na takot akong mawala ka. Palagi akong may ganitong kakaibang pakiramdam ng pamilyar sa iyo. Naghihinala pa nga ako na baka magkakilala kami sa nakaraang buhay. Ginagarantiya ko na kahit ilang beses pa kitang makilala mai-in-love ako sa iyo sa unang tingin. Kaya Yulua, maaari ka bang mahulog sa akin ng mabilis? Binuhat ni Yuteng si Yulua sa kama, dahan daw ang lumapit ngunit tinulak niya ito palayo. Sabi niya, "I'm sorry, baka nasaktan kita ng hindi sinasadya. Yulua, hindi ko alam kung anong nangyari para matakot ka pero sigurado akong ayaw kitang masaktan." Ang katapatan ni Yuteng ay pumukaw sa pagmamahal sa puso ni Yulua. Handa siyang aktibong wakasan ang kanyang takot sa kanya. Gusto ni Yuteng na ipaalam sa publiko si Yulua kaya kinuha niya ito para makilala ang kanyang pamilya. Medyo kinakabahan siya dahil hindi pa niya nakikilala ang kanyang lola. Siniguro naman ni Yuteng na lagi siyang nasa tabi niya. Habang pinupuntahan ni Yuteng para batiin muna ang kanyang lola, muling nakasalubong ni Yulua si Kai-er. Ngayon lang niya napagtanto na si Kai-er ang panganay na anak ng pamilya May at ang nag-utos sa housekeeper na si Xiaohua. Pinayuhan ni Kai-er si Yulua na huwag umasa. Hindi naging madali ang pagpasok sa pamilya Liao. Idineklara ni Yulua na siya ang kasintahan ni Yuteng at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili sa pamilya ng kanyang kasintahan. Naawa si Kai-er kay Yulua, isang ulila na ang alam lang umasa sa mga lalaki. Inihayag niya na si Yulua ay inampon ng kanyang ina kaya ipinagbili ng kanyang ina ang bahay sa Xiaoqingsha sa pamilya May nang walang pahintulot ng kanyang anak na babae. Noon lang ay dumating ang lola at ina ni Yuteng para batiin ang kanilang apong babae. Napagtanto na pala nila na si Yulua ang nawawalang anak ng pamilya Da. Sabi ng ginang magkakilala na ang dalawang pamilya. Minsan na niyang kinuha ang ina ni Yulua bilang kanyang ampon ngunit ang sunog sa taong iyon ay nag-iwan ng ilang nakaligtas mula sa pamilyang Da. Parehong namatay ang mga magulang ni Yulua. Ang bangkay lamang ng kanilang nag-iisang anak na babae ay hindi na natagpuan. Nang imbestigahan niya ang kasintahan ni Yuteng, nakita niyang kamukhang kamukha ni Yulua ang kanyang ampon. Sinabihan niya si Yuteng na palihim na kunin ang buhok ni Yulua para sa isang DNA test upang kumpirmahin ang kanyang relasyon sa dugo sa pamilya Da. Sa bahay humingi ng tawad si Yuteng sa hindi niya sinabi kay Yulua kanina.
Sinabi niya na kahit na ang kanyang ina ay hindi kanyang biolohikal na ina, tunay na mahal niya ito. Gumawa siya ng maraming bagay ng sabay-sabay para lamang mabuhay ang kanyang anak na babae tulad ng ibang mga bata. Sinabi ni Yuteng na ang relasyon sa dugo ay hindi lahat. Maraming mga biolohikal na pamilya ang malayo. Kung ikukumpara sa kanila, mas masaya si Yulua. Sabi ni Yuteng, Yulua, hindi mo biological mother ang nanay mo, pero siya ang pinakamamahal mo. At para sa akin, ikaw ang laging pinakamamahal ko. Sinabi ni Yuteng na ang kanyang lola ang palaging namamahala sa mga ari-arian ng pamilya Da. Ngayong nahanap na nila si Yulua, gusto niyang ilipat sila sa kanya. Pagbalik sa kanilang silid, nakita ni Yuteng ang kanyang kasintahan na bumibili ng maraming damit at alahas para lamang palamutihan ang kanyang mga pinalamanan na hayop. Ibinunyag niya na siya ay sadyang maluho para maniwala ang kanyang lola na maayos ang kanyang pamumuhay at hindi magmadaling ilipat ang mga ari-arian ng pamilya Da. Naisip ni Yuteng na kahit hindi tanggapin ni Yulua ang perang iyon, ay madali niya itong suportahan. Ngunit labis siyang na-curious kung bakit nagawa nitong pamahalaan ang Luolin Company at naging dark horse sa mundo ng pamumuhunan sa pananalapi. Nang sabihin niyang swerte, pinilit siya ni Yuteng na sabihin ang totoo. Noon lang tumawag si Yanlan para sabihing babalik na siya sa bansa. Nagselo si Yuteng at pinilit si Yulua na kanselahin ang date nila ni Yanlan. Ang kanyang pagkontrol sa pag-uugali tulad ng dati ay nagparamdam sa kanya na napigilan. Inutusan ni Yuteng ang mga tao sa paaralan ni Yulua na pigilan siyang umalis sa Tianyuan. Sa sasakyan, sinagot ni Yuteng ang telepono para kay Yulua. Sinabi niya kay Yanlan na itigil na ang panggugulo kay Yulua. Dahil mahal at pinili niya siya, sinabi ni Yanlan na inaalis ni Yuteng ang kanyang karapatang pumili. Naalala ni Yuteng na noong nakaraang gabi nakita niya ang inisyal ni Yanlan na nakaukit sa panulat na ibinigay sa kanya ni Yulua. Nakakulong sa bahay, naniniwala pa rin si Yulua na nagbago na si Yuteng. Nang makarinig ng sasakyan, naisip ni Yulua na si Yuteng iyon at nagmamadaling lumabas. Sa hindi inaasahan, si Yanlan na sumasalungat sa lahat ay kinuha si Yulua mula sa Tianyuan. Nabalitaan ni Yanlan na si Yulua ang batang may bahay ng pamilyang Da at nakikipag-date kay Yuteng. Ngunit naisip niya na hindi dapat paghigpitin ni Yuteng ang kanyang personal na kalayaan. Nag-apply daw siya ng scholarship para kay Yulua at gusto niyang dalhin ito sa ibang bansa. Bilang academic advisor ni Yulua, pinayuhan siya ni Yanlan na huwag isuko ang kanyang mga mithiin para sa sinuman. Hindi inaasahang dumating si Yuteng at binugbog si Yanlan. Sinabi niyang kinansela ang student exchange program ng paaralan ni Yulua. Gusto lang siyang ilayo ni Yanlan sa kanya. Inakusahan ni Yanlan si Yuteng na humiling sa prinsipal na kanselahin ang mga kwalifikasyon sa pag-aaral ni Yulua sa ibang bansa. Dismayadong napagtanto niyang hindi pa rin siya makakatakas sa kontrol ni Yuteng. Palagi siyang lumalabas kapag kailangan siya nito dahil palagi niya itong sinusubaybayan. Sabi niya, Yuteng, isa lang akong laruan sa mga kamay mo. Tumawa man ako o umiyak, wala kang pakialam. Kung ako ay sumuwi, handa kang kunin ang lahat sa akin nang walang salita. Isa kang demonyo. Talagang ibabalik ko ang 50 milyong RMB para makatakas sa iyong kontrol. Bumalik sa kumpanya, hiniling ni Yuteng kay Li Shu na ibalik ang panulat kay Yulua. Nahulaan ni Linda na nakita ni Yuteng ang iba't ibang inscription sa panulat at hindi niya naintindihan na may gusto si Yulua kay Yanlan. Naisip ni Yulua na kahit anong mangyari, hindi niya ito dapat tretuhin ng ganoon. Pinayuhan ni Linda si Yulua na sundin ang kanyang nararamdaman dahil naisip niya na hindi peke si Yuteng kapag mabait ito kay Yulua. Nakipagkita kay Yulua, sinabi ni Yanlan na tutulungan niya itong mag-apply ng scholarship mula sa ibang paaralan. Umaasa siya na sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang kapaligiran sa pamumuhay, masusumpungan niya muli ang inosente at masayahing tao na siya noon. Nagpasalamat si Yulua kay Yanlan sa palaging pag-iisip sa kanya. Gayunpaman, ayaw na niyang balikan ang nakaraan dahil ang Yulua noon ay laging nangangailangan ng tulong ng iba. Pero ngayon natuto na siyang umasa sa sarili at alam kung paano mahalin ang sarili. Sa halip na mag-aral sa ibang bansa, gusto niyang manatili at harapin ang lahat para kontrolin ang sarili niyang buhay. Sabi niya kay Yanlan, "We'll always be good friends. Sana suportahan mo ang desisyon ko." Pagbalik sa trabaho, sina Yulua at Linda ay lumahok sa isang real estate auction. Siya ay may mata sa isang piraso ng lupa na walang komersyal na halaga, ngunit ang potensyal na kumita ng maraming pera. Nagkataon na dumating din si Yuteng para bilhin ang lupang iyon.
Dahil ang may-ari ay matandang kaibigan ng pamilya Liao, gusto niyang hindi direktang tulungan siya. Alam niyang nasa auction siya, naroon din si Kai para lapitan si Yuteng. Nang makita si Yuteng, natakot si Linda na hindi sila manalo laban sa kanya. Sa pagsisimula ng auction, nagbid si Yuteng ng 50 milyong RMB. Sinabi ni Yulua kay Linda na tumaas ang bid, ngunit maraming pera si Yuteng. She texted Yuteng asking him to go easy. Matapat niyang sinabi na bagaman walang komersyal na halaga ang lupa, maaari itong kumita. Gayunpaman, hindi siya 100% sigurado. Sa huli, tumaas pa rin ang bid ni Yuteng, ngunit agad na inilipat ang lupa kay Yulua. Alam niyang hinahabol niya ang lupain. Malinaw na ipinaliwanag ni Yuteng na may mga dahilan siya para bilhin ang lupa at ibinigay niya ito kay Yulua dahil gusto niya ito. Sa bahay, hinintay ni Yulua ang tawag ni Yuteng. Tinanong siya ni Linda, sinabing sinisi ni Yulua si Yuteng sa hindi paggalang sa kanya, ngunit hinayaan niya itong gumanap sa harap ng lahat. Sinabi ni Yulua na kontrolado siya ni Yuteng, ngunit hindi man lang siya tinawagan. Samantala, nais ng nanay ni Yuteng na magdaos ng salo-salo upang pagsamasamahin sina Yuteng at Yulua. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Kai ang kanilang plano. Sa party, hiniling ni Kai kay Yulua na manalo sa lola. Medyo nag-iingat si Yulua dahil hindi siya bibigyan ni Kai ng magandang pagkakataon. Oo nga, nang dumating si Yulua, itinulak ni Kai ang matandang babae pababa ng hagdan. Sinisi ni Kai ang matandang babae sa pagiging walang puso sa hindi pagpansin sa kanyang serbisyo at sa pagsisikap na pagsamahin sina Yulua at Yuteng. Alam niyang walang mga kamera sa paligid, binalak niyang gawin itong parang isang aksidente. Nagkataon na nakilala si Yulua, nagdagdag si Kai ng isa pang gawa na sinisisi ang kanyang karibal. Habang naghihintay na magtipon ang lahat, si Kai ay nagkunwaring nanghihina na inakusahan si Yulua na itinulak ang matandang babae. Hinimok niya si Yulua na iwan si Yuteng para bigyang daan si Kai. Ayaw ni Yulua kaya sinaktan niya ang matandang babae. Naalala ni Yulua, binuksan niya ang video recording sa kanyang telepono. Maya-maya lang ay dumating na si Yuteng na nagtitiwala na walang ginawang masama ang kanyang kasintahan. Sa sasakyan papuntang ospital, hindi kailangan ni Yulua ang proteksyon ni Yuteng. Naalala ni Yuteng, minsan niyang sinabi na laging magtiwala sa mga malalapit sa iyo. Sabi niya, Yulua, ikaw ang pinakamalapit na tao sa akin. Kaya hanggat sinabi mong hindi mo siya pinilit, maniniwala ako sa iyo. Pero kahit kailan hindi mo ako tinuring na pinakamalapit mong tao. Sa ospital, iniulat ng doktor na ang ginang ay wala sa panganib. Gayunpaman, magkakaroon siya ng problema sa katalusan at wika. Sinabi ni G. Liao na binalak ni Ginang. Liao na ilipat ang 5% ng mga bahagi ng Liao Corporation sa Kai. Naawa siya kay Kai dahil hindi niya nagawang pakasalan si Yuteng at gusto niyang tulungan ang pamilya May. Samantala, hinanap ni Yulua ang kanyang telepono, ngunit may nakapulot na. Nasa ina pala ni May-san ang telepono ni Yulua. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yulua. Binalaan ni Yulua si May-san na kung ayaw niyang madamay ang pamilya May, dapat niyang ibalik ang telepono. Habang walang malay si Mrs. Liao, nais ni Kai na makipagkamay sa anak sa labas ng pamilya Da si Danan para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Da. Kung matagumpay, ipapakasal niya si Danan upang lehitimong makinabang. Sa Liao Corporation, nabalitaan ni Yuteng na ang lupa ni Yulua ay kasama sa isang proyekto sa pagtatayo ng museo at babayaran ng 380 milyong RMB. Hinanap ni Yulua si Yuteng, ngunit pinigilan siya ng receptionist. Hindi niya kilala si Yulua kaya hiniling niya kay Yulua na magparehistro muna. Sinabi ni Yulua na girlfriend siya ni Yuteng. Hindi naniwala ang receptionist dahil maraming babae ang nagsasabing asawa niya, may mga buntis pa nga araw-araw na naghahanap kay Yuteng. Noon lang lumabas si Yuteng at tinanong kung girlfriend niya si Yulua. Hindi niya ito itinanggi at ginawang bayad ang 50 milyong RMB na utang para sa pagsuporta kay Yuteng. Masaya niyang dinala siya sa kanyang opisina. Hindi na napigilan ni Yuteng ang sarili at hinalikan si Yulua para maibsan ang pananabik. Alam niyang hindi niya gusto ang panulat, kinuha niya ang sarili na ibigay ito kay Yuteng. Naghanda rin siya ng card na nagpapahayag ng kanyang damdamin. She wrote, Yuteng, I'm willing to be in your side for life, deeply in love hanggang sa pagtanda natin. Na-appreciate naman ni Yuteng ang sinseridad ng kanyang nobya, kaya naman pinakawalan niya ang sama ng loob dito. Gayunpaman, sinaway siya ni Yulua sa hindi pakikipag-ugnayan sa kanya sa loob ng 100 araw. Yuteng was acting as a keepman.
Hinahalikan niya si Yulua nang biglang binuksan ng kanyang ina ang pinto. Nagkunwari siyang walang nakita at mabilis na umalis. Nang makitang magpapatuloy si Yuteng pinigilan siya ni Yulua. Sinabi niya sa kanya na magtrabaho ng seryoso at pagkatapos ay bumalik sa Tianyuan kasama niya. Nang gabing iyon naghanda si Yulua ng alak para hintayin ang pag-uwi ng nobyo. Ngunit pagsapit ng hating gabi nakatulog siya at hindi pa rin nakikita si Yuteng. Tinawagan niya siya at sinagot ni Li Shu. Nagmamadaling umuwi si Yuteng at naaksidente sa daan. Sa ospital takot na tumingin si Yulua sa walang malay na si Yuteng. Nangako siyang magiging masunurin at hinding-hindi na siya iiwan. Matapos ang mahabang gabi tuluyang nagising si Yuteng. Gayunpaman hindi niya nakilala si Yulua at sinabi kay Li Shu na ilabas siya. Ikinwento ni Ginang. Liyaw ang diagnosis ng doktor. Nagkaroon ng concussion si Yuteng at pansamantalang nabara ang bahagi ng kanyang memorya. Naniniwala siya na dahil mahal ng kanyang anak si Yulua maaalala niya ito sa lalong madaling panahon. Dahil tumanggi si Yuteng na makita si Yulua pumasok siya sa pribadong apartment nito. Ang bango ng kulo ni Yuteng ay nananatili sa kanyang damit. Sumabog ang pananabik ni Yulua sa takot na talagang mawala siya sa kanya. Sa paghihintay sa pagbabalik ni Yuteng lalong nahirapan si Yulua nang patuloy niya itong itinaboy. Sabi niya Yuteng ikaw na mismo ang nagsabi na kahit ilang beses tayong magkita na i-inlove ka pa rin sa akin sa unang tingin. Alam kong estranghero ako sa iyo ngayon. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako. Gusto lang kitang makausap. Nang marinig ni Yuteng na malupit pa rin siyang itinaboy pumayag si Yulua na bumalik sa Tianyuan kung hindi ay agad niyang gibain ito. Sabi ni Yuteng Yulua hindi ko alam kung paano natin minahal ang isa't isa noon pero simula ngayon ayoko nang makipagrelasyon pa sayo. Break na tayo. Ayaw ni Yulua ngunit hindi niya kayang hawakan ang taong gustong itapon siya. Kinabukasan humingi si Yulua ng kabayaran kay Yuteng para sa emosyonal na pagkabalisa at bayad sa breakup. Binasa ni Li Shu ang listahan na tila kasama ang lahat ng real estate ni Yuteng. Kung hindi niya ito kayang bayaran kailangan niyang patuloy na mahalin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon pumayag si Yuteng na ibigay ang lahat kay Yulua maliban kay Tianyuan. Sa bahay sinisi ni Ji. Liyaw ang kanyang anak sa pagpapalam kay Yulua na kunin ang lahat ng pera. Naisip ni Mrs. Liyaw na si Yulua ay nagsusungit kay Yuteng dahil kung siya ay sakam hindi niya tatanggihan ang mga ari-arian ng pamilya Da. Pinagtibay ni Yuteng na ibabalik niya ang lahat ng utang niya kay Yulua at pag-uusapan niya ang pakikipag-ugnayan kay Kai-er. Nakipagkita kay Yulua na isip ni Yanlan na tiyak na may tinatago si Yuteng dahil lagi niyang ayaw kay Kai-er. Nakalimutan man niya si Yulua hindi siya madaling ma-engage dito. Nang makitang malungkot pa rin si Yulua iniuwi siya ni Yanlan. Sa labas hinayla pabalik ni Yuteng si Yulua. Hindi siya papayag na makialam si Yanlan sa kanya. Tanong ni Yulua kinalimutan mo na ako at galit na galit ka sa akin. Kaya bakit mo pakialam kung sino ang kasama ko? Ilang araw nang hindi kumakain si Yulua at nahimatay sa mga bisig ni Yuteng. Sa ospital nang magising si Yulua wala na si Yuteng. Sinabi ni Yanlan na tinawag niya ang kanyang pangalan ng galit na galit ngunit pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Narinig ni Yanlan na bamulong si Yuteng dapat lumayo si Yulua sa akin para maging ligtas. Sa engagement party pinaalalahanan ni Mrs. May ang kanyang anak na purihin si Kai-er. Naunawaan ni May-san ang pagiging malupit ng kanyang kapatid. Nag-aalala siya na si Kai-er na umakyat sa isang mataas na posisyon ay hindi hahayaan na siya at ang kanyang ina ay manatili ng mapayapa sa pamilya May. Dumating ang magandang oras at naglakad si Kai-er papunta sa aisle. Pero sa halip na si Yuteng pumasok si Yanlan hawak ang kamay ni Yulua. Sinabi ni Yulua na hindi siya pumunta para magnakaw ng engagement kundi para linisin ang kanyang pangalan. Nagpatugtog siya ng recording ni Kai-er na umamin sa pagtutulak kay Mrs. Liao. Alam ni Kai-er na walang mga kamera sa paligid kaya sinisi niya si Yulua. Isang abogado ang nagsalita para kay Kai-er na nangangatwiran na kung totoo ang recording mas maaga sana itong inilabas ni Yulua. Noon lang pinapasok ni Yuteng ang kanyang lola. Siya ay labis na nadismaya na siya ay nag-alaga ng isang ulupong sa kanyang dibdib. Hiniling ni Li Shu kay Kai-er na lumabas at makipagkita sa pulis. Humingi ng tawad ang ginang dahil sa labis na pagkabalisa ni Yulua. Hiniling ni Ginang Liyaw sa kanyang anak na samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-ayos kay Yulua. Sa hindi inaasahang pagkakataon gusto siyang bayaran ni Yuteng para sa emosyonal na pagkabalisa.
Nang marinig ito ginamit ni Yanlan ang engagement party ni Yuteng para opisyal na mag-propose kay Yulua. Sabi niya ibibigay ko lahat ng kaligayahang gusto mo. Mangyaring maniwala sa akin minsan. Tumalikod si Yuteng at umalis. Naaalala pa rin niya ang lahat ng masasayang sandali kasama si Yulua ngunit hindi niya ito pananggahasang aminin. Bago ang engagement ceremony hindi pa rin hinintay ni Yulua si Yuteng. Ngunit handang gawin ni Yanlan ang dulang ito kasama niya naghihintay kay Yuteng hanggang sa huling minuto. Bago bumukas ang pinto ng seremonya pinayuhan ni Linda si Yulua na muling mag-isip. Pagbukas pa lang ng pinto dumating si Yuteng at hinayla si Yulua. She questioned bakit mo ako kinasusuklaman at sinisira ang kasal ko. Yuteng sabi mo lagi kitang kasama pero ilang araw na lang nakalimutan mo na ang lahat. Sabi ni Yuteng Yulua hayaan mo akong kalimutan ka. Hindi talaga kita makakasama. Napag-alaman na habang wala siyang malay sa aksidente na naginip si Yuteng tungkol sa 3 taon nilang kasama ni Yulua. Bagamat pareho ang kanilang unang pagkikita pinili ni Yulua na paniwalaan si Yihaw. Natakot si Yuteng na malagay sa panganib kaya malupit niyang ikinulong si Yulua. Tinanggap niya ang sama ng loob ngunit hindi niya inaasahan na magpapakamatay ito para takasan siya. Inihayag ni Yulua na hindi siya nagpakamatay ngunit itinulak ni Yuro. Sa oras na iyon dumating si Yuro para bigyan si Yulua ng imbitasyon sa kasal at ibinunyag sa publiko na ginamit lang ni Yihaw si Yulua para mangikil ng pera kay Yuteng. Na-frame nila si Yulua at ibinigay kay Manager Zing. Sa hindi inaasahang pagkakataon napunta siya sa kwarto ni Yuteng nang hindi sinasadya. Galit na hinahangad ni Yulua ang hustisya para sa kanyang sarili. Sa panahon ng pakikibaka siya ay itinulak pababa ni Yuro. Naroon din ang housekeeper na si Xiao Huang ngunit hindi siya nailigtas. Sabi ni Yulua Yuteng minsan napakatanga ko hindi ko alam kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Niloko ko ang sarili ko at nauwi sa pagtataksil. Yuteng salamat sa pagpili mong mahalin ako noon. Gayunpaman hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Sabi ni Yuteng Yulua kasalanan ko ang lahat. Sa aking panaginip hinawakan kita mula sa Tianyuan hanggang sa ospital at labis akong natakot at nanghinayang. Sabi ni Yuteng thinking back hindi pa kita nakitang ngumiti ng masaya. Hiniling ko pa na sana ako na lang ang nasa emergency room. Natatakot akong maulit ang eksenang iyon kaya hindi ako naglakas loob na lumapit sa iyo. Sabi ni Yulua sa tingin ko ay binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon sa buhay upang mapagtanto kung gaano kahusay si Yuteng. Hindi ko napalalampasan ang pagkakataong ito. Handa akong harapin ang lahat kasama ka. Yuteng uwi na tayo. Habang nag-uusap sila tinulak silang dalawa ng nakamaskara. Ang utak ay si Dannan. Gusto niyang saktan si Yulua para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Da. Sa ospital pagkagising ni Yuteng tumakbo siya para hanapin si Yulua. Nakita niya itong nakahiga mag-isa hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Sabi niya pumunta na lang ako sa ibang mundo kung saan ginawa namin ulit ang lahat. Ngumiti ka pa sa akin minahal mo ako at gusto mo akong makasama sa pag-uwi. Sa mahabang panaginip na iyon ibinigay mo ang iyong sarili bilang regalo sa akin. Sumulat ka pa nga sa isang card handang manatili sa tabi mo habang buhay nagmamahalan ng husto hanggang sa pagtanda natin. Isang bagay na hindi ko pinangarap na umasa. Bakit sa totoong mundo tayo naging ganito? Yulua pwede ka bang tumingin sa akin? Pwede mo bang tawagin ang pangalan ko minsan? Biglang nagising si Yulua. Pinunasan niya ang mga luha ni Yuteng at gusto niyang umuwi kasama niya. Noong una niyang nakilala si Yulua nakita ng ginang na halos kapareho siya ng isang tao mula sa pamilya Da. Sinabi ni Yulua na siya ang nawawalang anak ng pamilya Da. Ngunit imbes na ang mga ari-arian ng pamilya kailangan lang niya ang ibinigay sa kanya ni Lola Yuteng. Sa pagkuha ng pagkakataong makilala si Kai pinayuhan siya ni Yulua na talikuran ang kanyang masasamang pakana. Kung maglalakas loob si Kai na kalabanan si Yuteng tiyak na tuturuan siya ni Yulua ng leksyon. Gayunpaman hindi hinayaan ni Yuteng na mangyari iyon. Gusto niyang protektahan ang kasalukuyan nilang mundo kasama si Yulua. Ang kwento ng pag-ibig na ito ay hindi orihinal na nagkaroon ng masayang pagtatapos. Pero binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magkita muli. Intindihin at mahalin ang isa't isa sa ibang mundo, nang magising sila na pagtanto nila ang kanilang mga pagkakamali at nanatiling magkasama magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento.